Sino ang makapaghihiwalay sa mga mananampalataya o sa bawat born again, no po, sa pag-ibig ng Diyos? Yan po ay merong tatlong sagot dyan. Yung pong una, dahil tayo po ay more than conqueror. Pangalawa, dahil tayo po'y pinagpala ng Panginoon at kumbinse doon sa salita ng Diyos. We are convinced. We are convinced. And third, merong intercessor na po na namamagitan sa atin. No? Yan po tatlo na yan, tatalakayin natin. Kaya tayo hindi na separate dahil tayo ay more than conqueror. Pangalawa, kumbinsido tayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kumbinsido na nakakatiyak tayo sa salita ng Diyos, ng mga pinangako ng salita ng Diyos. At merong namamagitan sa atin. Kaya hindi tayo mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. At ang text po na akin pong napili ay ito po sa Romans 8, verse 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Romans 8, 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, persecution, famine, nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death. All day long we are considered as a sheep to be slaughtered. Not in all these things we are more than conqueror through him who loves us. For I am convinced neither death or life, neither angels and demons, neither the present nor the future, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Ito po yung sinabi ng Biblia na sinulat ni Apostle Paul sa mga taga-Romans. Amen. Taga-Roma. Paul addressed this letter to the believers in the Roman church. And he said that God's love is not depend or based on our behavior or anything we do. Sinabi niya, ano man ang ginagawa mo, ano mang ugali mo, sino ka man, hindi doon nakabase yung pag-ibig ng Diyos. God's love is not depend or based on our behavior or anything we do. Ibig sabihin, kahit sinong tao, kahit sino pwedeng sabihin ng Diyos, hindi maihiwalay ang kanyang pag-ibig sa tao. In other words, God loves the hopeless, drunk laying in the gutter the same as He loves the pastor of the church. Ang pag-ibig ng Diyos, pareho po doon sa pastor na nangangaral sa church at doon sa isang lasinggero na nakahiga dyan sa gutter, nasusuray-suray. Pareho po ang pag-ibig ng Diyos, pareho. The same. There is nothing we can do to make God love us more. Amen? Wala kang pwedeng gawin na kung para mas ibigin ka ng Diyos, mas paborang ka ng Diyos. God loved all of us in the world so much that He sent Jesus to suffer and die so that we can no longer be separated from Him but reconciled, because He took all of our sins upon Himself and punished for them. Kinuha lahat ni Jesus ang kasalanan ng tao. Ang kasalanan mo at kasalanan ko, lahat yan ay kinuha ni Jesus. Yan po ay pagpapatunay na mahal ka ng Diyos. Namatay si Kristo para sa pagmamahal niya sa atin, katubusan natin, kaligtasan natin, para hindi tayo mapunta sa impyerno at mapahamak magpakailang-kailanman. Sabagat ang tao kapag siya'y napahamak sa impyerno at napunta na siya sa impyerno, hindi na siya pwedeng maalis sa impyerno. Kaya kailangan mamatay si Kristo, ipako sa krus, isugo ng Diyos Ama ang kaisa-isang anak. Ang tawag dyan ay the only begotten, monogenes sa Greek word. The only one, only to be. Amen. Isa pong precious, isang treasure ng Diyos Ama, isang kayamanan na sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, ito'y isang kayamanan. Nilagay niya sa isip ng mga tao na si Jesucristo ay isang kayamanan ng Diyos na walang katumbas sa kayamanan ng buong mundo. So number one reason na
Hindi tayo pwedeng mahiwalay. Bakit? No? Bakit hindi raw pwede mahiwalay ang mga Kristiyano, ang mga born again sa pagmamahal ng Diyos? Because we are more than conqueror. Nagtagumpay na tayo. Kaya hindi na tayo pwedeng mahiwalay. Kung babasahin po natin yung text, sabing ganon, who shall separate us from the love of God? At sumagot si Pablo, ang sabi niya, kahit na ang kahirapan, kahit na ang kamatayan, kahit na mga pag-uusig, walang makapag-iwalay sa atin sapagkat tayo ay higit na mananagumpay. Nagtagumpay ka na, kapatid. Amen? At ang pagtatagumpay mo ay hindi dahil sa gawa mo, kundi sa ginawa ni Jesucristo, ikaw ay nagtagumpay. Kaya ang tawag sa iyo ay higit pa sa mananagumpay. Kaya walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sapagkat tayo ay more than conqueror. Sabi ng verse 39, we overcome enemies with the greater love of Jesus. Dahil sa pagmamahal, higit na pagmamahal ng ating Panginoon, dakilang pagmamahal at pag-ibig ni Jesus sa atin, na pagtagumpayan natin ng mga demonyo. We have nothing to fear. Hindi ka dapat matakot. Jesus is our advocate who justifies and defends us, so who can condemn us? Sino hahatol sa atin? Amen. Meron nagpapawalang sala sa atin. Amen. Meron nag-justify ng kasalanan natin. Kapag nakasala tayo at lumuhod ulit tayo sa Panginoon, tayo ay napapatawad. Sino makakahatol sa atin? Meron tagapagpatawad. Merong advocate. Meron pong Jesus na namatay. Kaya tayo ay more than conqueror. Hindi ka maiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? At huwag mo riwalay ang asawa mo. Amen? Meron pong pangyayari, minsan dahil kasi sa COVID, naghihiwalay, malayo ang distance, no po? Pero ang pag-ibig ng Diyos, kahit may COVID, hindi ka maihiwalay. Kaya nga po, kahit kahirapan kahit nakamatayan, hindi po makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Because we are more than conqueror. Pinagtagumpay na tayo ng Diyos. Ibinigay ang tagumpay sa atin na hindi naman tayo nakipaglaban. Kung tayo lang makipaglaban, kulang po tayo. Mula po sa kasalanan ni Eva at ni Adan, tayo po ay napailalim sa kapangyarihan ng demonyo. At maaalis lang tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo at ng impyerno kapag si Jesucristo ay tinanggap mong Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya po kapag ikaw ay pumunta dito sa Jomsi Church, hindi reliyon ang tinuturo dito. Hindi po ito reliyon, ito ay non-sectarian full gospel Christian ministry. Wala po tayong sekta na itinataas dito. Ang tinataas natin ay ang Panginoong Hesus sapagkat siya ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang gumawa ng pagtatagumpay natin kundi siya lang. Si Jesucristo lang. Libutin mo, basahin mo lahat ng mga aklat sa buong mundo, wala kang makikita. Liban kay Jesucristo na pag binasa mo ang Bible, siya ang nagtagumpay laban sa kaaway at ibinigay ang tagumpay sa atin. Kaya tinawag kang more than conqueror. Parang asawa po. May mga babae na sa bahay lang sila, ang asawa nila ay nagtatrabaho. Kaya pag dumating ang sweldo, ang lalaki ay nag-iintriga. Meron ba ditong ganon? Ikaw ba, Joseph, iniintriga mo ba sa asawa mo yung kita mo? Amen. So pag binigay mo sa asawa mo yung kita mo, ang asawa mo, ang tawag sa kanya ay more than conqueror. Ikaw yung nagpagod, ikaw yung naghirap, ikaw yung nagpapawis, tapos nung sumweldo ka, binigay mo, sabi mo, darling, ito yung sweldo ko. May kiss ka pa. Amen? Ang tawag sa iyo ay more than conqueror. Ganon din, si Jesus ang naghirap sa krus, sumalo ng lahat ng pagod, inalis ang ating mga kasalanan, siya ang pinarusahan na dapat tayo maparusahan. Ginawa ni Jesus yan para maging higit tayong mananagumpay. Amen? Kaya hindi ka dapat matakot. Kaya kung natatakot ka pa, kapatid, hindi ang pag-ibig. Wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Perfect love casts out fear. There is no fear in love.
Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo ikakatakot ibigay ang buhay mo, ang pera mo, para maglingkod ka sa Kanya. Amen? No matter how difficult or painful life is, for us in the world, nothing can separate us from the love of God. Minsan mahirap ang takbo ng buhay, masalimuot, may mga nararanasan tayo sa buhay natin. No po? Dito sa mundo. Pero hindi ka ihiwalay ng Diyos. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sa Kanya ka magtiwala. May katapusan ang problema mo. May kagalingan ang sakit karamdaman mo. May kalutasan lahat ng gumugulo sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Who shall bring any charge against God's elect? Tayo po ay God's elect. Hindi ka pwedeng hatulan ni man. It is God who justifies. Amen po? We are more than conqueror. Yun ang lagi mo ilagay sa isip mo dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, naging matagumpay ang buhay natin. Kaya kung hindi pa ngayon matagumpay ang buhay mo, bukas matagumpay na yan. Paglabas mo, matagumpay na yan. Yan ang ilagay mo sa isip mo. Pinagtagumpay na tayo, Panginoon, ng Panginoon. Jesus caused us to triumph always. Amen? At tayo ay para tayo nagpaparada, nakaparada tayo, para tayong katulad ng mga nagpaparada, pero ang ating parada ay parada ng tagumpay. Pinagtagumpay tayo ng Panginoon laban sa mga sakit karamdaman, pinagtagumpay tayo ng Diyos laban sa sumpa, pinagtagumpay tayo ng Panginoon laban sa mga problema. Amen. Lahat ng mga kahirapan na hinaharap natin, lahat ng mga difficult na hinaharap natin, si Jesus ang gumagawa para mapagtagumpayan natin ang laban ng buhay. Amen? Kung may laban ka ng buhay ngayon, kapatid, si Jesus ang advocate. Bibigyan ka niya ng power para mapagtagumpayan mo yan. Kailangan sa Kanya ka umasa at magtiwala. Amen? Hindi ko naman sinasabing, huwag ka nang umasa sa kuya mo, kapatid mo, ate mo, sa magulang mo, o sa amo mo, sa boss mo, sa asawa mo. Hindi ko po sinasabi. Kailangan isama mo lang si Jesus. Isama mo lang ang Diyos sa buhay mo, sa plano mo, sa mga pangarap mo. Amen? And number 2, why no one can separate us from the love of God? Because we are so much convinced by God's Word. Ito pong salita ng Diyos ang nagkukumbinsi sa atin na tayo ay hindi maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sinabi po ng salita ng Diyos, kahit na ano ang dumating sa buhay mo. Yan mo, sabi ng verse 38, for I am convinced, neither death or life, angel or demons, neither the present or future. Kahit na daw ang kamatayan at buhay, mga demonyo at mga anghel, yung kasalukuyan at yung kinabukasan, anything else will be able to separate us from the love of God. Wala silang kakayahan para tayo ay ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Dahil nandirito ka na, nung ikaw ay wala pa dito, ang dami mong problema, at nung nandirito ka na, may problema ka pa, lalo pa rin dumating ang problema, pero hindi yan ang dahilan para hiwalayan ka ng Diyos. Pero sa mag-asawa, pag kami nagkamali na, meron ng fornication, meron na adultery, ayaw na munang makisiping. Kasi himihiwalay muna ng higaan. O kaya may mga discrimination na sila. Dahil masama ang loob, ayaw muna magtabi sa higaan. Dahil nagalit, humiwalay. Pero ang Diyos, lahat po binanggit dito, present, future, angel or demons, death or life, hindi yan makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Anything else, hindi po ito ang pwedeng maghiwalay sa atin. Amen? From the love of God that is in Christ Jesus. The love of God is in Christ Jesus. Dahil kay Jesucristo na tinanggap mo, nariya sa puso mo ang pag-ibig ng Diyos. At dahil nasa puso mo ang pag-ibig ng Diyos, maglilingkod ka na sa Diyos. Mamahalin mo na ang mga tao na naging dahilan ng kamatayan ni Jesucristo. Amen? Kaya po tayo ay kumbinsido sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos,
ito po nagbabago ng buhay natin. 2 Corinthians 3:16, tinetrain tayo sa magandang lifestyle ng buhay. May mga tao bago na born again, ang buhay niya ay nagiinom, nagsusugal, nagsasabong, marami asawa. At nung na born again, iniwan niya yon. Dahil kumbinsido siya sa salita ng Diyos na hindi siya maihiwalay sa Panginoon. Amen po? Tingnan nyo po, pagka nakita natin may mga tao na hindi tayo iniiwanan, di ba tuwan-tuwa tayo doon sa tao na yon? At mahal natin yung tao na yon na hindi tayo iniiwan. At lagi tayong kasama at sinasama. Di ba ikaw ay blessed na blessed? Ayaw mo yun ang iiwan. Tingnan mo, pagka merong magkasintahan, pag nang iwan, ay nag-iwalay na sila. Sasabihin nung isa, minahal ka naman ng tama, tamang hinala ka pa. Kaya naghihiwalay sila. Amen. So dahil tayo po ay kumbinsido sa salita ng Diyos, hindi tayo mahiwalay. Maliban na lang pag hindi ka naniwala sa Bible. Maliban na lang. At pag hindi ka naniwala sa Bible, hindi ka mapupunta ng langit. Because the Bible is the Word of God. In John 1, verse 1, nang pasimula ay naroon ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Amen? Ang tao kapag walang Diyos, hindi maayos ang buhay kahit maraming pera. Hindi yan ang tunay na success. Hindi ko sinasabing hindi mo na kailangan ng pera, ang kailangan ng edukasyon, o kailangan ang pagpromosyon, pero kailangan mo rin ang Diyos. Hindi mo pwedeng hiwalay ang Diyos, sabagat ang salita ng Diyos ang magkukumbinsi sa iyo, ang magsasabi ng katiyakan na hindi ka hihiwalayan ng Diyos. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Nothing will be able to separate us from the love of God. Jesus is the supreme expression of God's love. Amen? Jesus is the supreme expression of God's love. Ine-express po ni Jesus, no po, at supreme, no po, yung kanyang pag-express ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kung wala si Jesus, sa buhay mo, wala ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Expression of God's love for us is Jesus. Amen? Ine-express ng Diyos na mahal niya tayo sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang isinugo. Kaya ikaw ay maniwala at sumampalataya sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay at sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Yan ay dapat paniwalaan mo, dapat kumbinsido ka. Kaya sabi ni Pablo, I am persuaded, nakatitiyak ako. I am convinced, sabi ni Paul. Walang makapaghihiwalay sa akin, sa amin, at sa bawat isa, sabi niya sa mga taga-Roma, sa pag-ibig ng Diyos, kumbinsido ako. Alam niyo po ang karanasan ni Apostle Pablo, pinapatay pa niya ang mga Kristiyano. Inuusig niya ang mga Kristiyano. Pero isang araw, nakarma siya. At nabulag siya at nakarinig siya ng tinig at ang sabi, bakit mo ako inuusig? At sabi niya, sino kayo? Sabi niya, ako si Jesus. Wala po siyang nakikita, pero may narinig siya. Kaya doon nagsimula na kumbinsido siya. 3 araw si Paul ay hindi nakakita at hindi kumakain. At ang Diyos ay nagpadala na ang pangalan Ananias at siya ay pinag-pray at muli siyang nakakita at simula noon, naglingkod na siya at siya ang sumulat ng Roma. Maraming epistle na sinulat si Pablo. Nung una, hindi pa siya pinapaniwalaan. Dahil nung siya ay born again, siya ay naging masigasig, naging mainit, pero hindi siya pinapaniwalaan, pero hindi siya huminto. At pinagpatuloy niya ang paglilingkod sa Panginoon, paghahayag ng magandang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, kaya kumbinsido siya sa salita ng Panginoon. At lagi niyang pinapahayag
ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya sabi niya, ang tanging hangarin ko ay maranasan ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Jesucristo. Philippians 3:10. Amen. Yan ang kanyang tanging hangarin. Yung maranasan ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Jesucristo. Kumbinsido kasi siya sa salita ng Panginoon. Amen? Hindi po tayo maihiwalay habang ang salita ng Diyos pinapaniwalaan mo. At kapag hindi mo pinaniwalaan ang salita ng Diyos, hindi ka na naniniwala sa Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao na si Jesucristo, John 1:14. And the Word became flesh. Kaya nga, magiging anak ka lang ng Diyos, magkakaroon ka lang ng karapatan maging anak ng Diyos kung si Jesucristo ay tinanggap mo sa puso mo bilang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas, siya na ang hari ng buhay mo, at ibababa mo na ang sarili mo sa trono ng puso mo at ilalagay mo na si Jesus sa trono ng puso mo. Ang tawag doon, siya na ang Panginoon mo at personal mong tagapagligtas. At kapag hindi mo yung ginawa, ibig sabihin, ikaw pa rin ang nasa trono ng puso mo. Amen? Kaya doon nagsisimula yung sinasabing, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. In John 3 verse 7, you must be born again. Pag sinabing must, hindi na po pwede sabihin mo, paano kung ayaw ko, hindi ka pwedeng umatras. Kaya dapat yung sinasabi ng salita ng Diyos, makumbinsi tayo. Wala pong tagapagligtas. At wala pong pwedeng magsabi na anak siya ng Diyos na hindi niya tinatanggap si Jesucristo. In John 1 verse 12, ang sabing ganoon, datapwat ang nagsitanggap sa Kanya, alalaumbaga ang sumampalataya sa Kanyang pangalan, siya lamang ang bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Yet to all who receive Him, tinanggap mo ba siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas? Sinuko mo ba ang buhay mo sa Kanya? Nagsisi ka ba ng mga kasalanan mo at nangako ka na, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat pong karumihan, kasalanan mula pagkabata. Ngayon tinatanggap kita sa aking puso. Pag hindi mo yung ginawa, merong iba sa puso mo na ayaw mong palitan. Ang sabing ganoon, hindi ka magkakaroon ng right to become the children of God. Magkakaroon ka lang ng rights, ng karapatan kapag tinanggap mo siya. Amen? Sabi po ng mga Gawa 4:12, sa silong ng langit walang pangalang ibinigay ang Diyos at hindi pangalan ng reliyon ay binigay ng Diyos na sukat ikaligtas ang tao, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Salvation is found in no one else, and there is no any other name under heaven given among men that man can be saved. Amen? Wala pong kaligtasan kanino pa man, ang kaligtasan, wala pong kaligtasan sa reliyon o kaninong pangalan, ang kaligtasan po ay nasa pangalan ni Jesucristo. Amen po. Kaya po hindi tayo inihiwalay. Hindi ka maihiwalay kung ang kaligtasan mo ay na kay Jesucristo. No one will be able to separate us from God. Pagkakasama natin ng Diyos, hanggang langit kasama natin siya. At sa langit po, forever na tayo. Dito sa lupa, huwag kayong maniwala sa rewind. Walang rewind. Hindi po pwedeng sasabihin mo na pagka namatay, yung isang tao ay lilipat sa sanggol at lalaki na naman. Yun daw yung kaluluwa ng lolo. Rewind ang tawag dyan. Walang ganyan po. At wala pong rewind. Isa pang rewind na kapag namatay, titirikan mo ng kandila para hindi maghirap. Naniniwala ka doon? Paano mo nasabing hindi naghihirap? Ay yung nagtirik ng kandila, namatay na nga eh. Tapos papaalala, yung mga natira pa, magtitirik din ng kandila, namamatay din. Hindi po tayo ang tagapagligtas, meron tayong tagapagligtas. Dapat makumbinsi ka sa salita ng Diyos na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesucristo. Hindi po sa mga sino mang pangalan at mga larawan at mga sekta. Ang Diyos ay espiritu at hindi natin nakikita. Kaya kung ikaw ay sasamba sa nakikita, at sasabihin mo itong nakikita mo ito na sinasamba mo ay hindi siya, representative lang siya, nagkakamali ka sabagat ang representative ng Diyos ay si Jesus. Walang ibang nagre-represent sa Diyos.
Jesus is the genuine expression of God. Amen? Wala pong iba na pwedeng mag-represent sa Diyos, kundi si Jesucristo. Kaya kapag ka naniniwala ka na nire-represent lang ng Diyos itong aking sinasamba na to, kapatid, nilinlang ka ng demonyo. Wala yang katibayan para kumbinsin mo ang tao o ang sarili mo. Saan mo kinuha yung decision mo na makumbisi ka na ang ibang tao o ibang pangalan maliban kay Jesus ang ekspresyon ng Diyos. Hindi po. Si Jesucristo ang ekspresyon ng Diyos, wala nang iba. Amen po. Siya po ay nagkatawang tao. Bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. At siya ay nagkatawang tao. Philippians 2, verse 5 to 7. Siya, inubad niya ang kanyang pagkatao, nagpakababa siya. Amen? At naging masunuri sa Diyos hanggang kamatayan upang maganap ang plano. Yun po yung nasusulat. Dapat makumbisi tayo. Dinangan natin, Philippians 2:5. Kaya po, dapat kumbisido ka sa salita ng Diyos. At alam niyo po ba, ang salita ng Diyos, sabi ng Hebrews 4:12, ito ay parang tabak na magkabila at talim. Pumapasok to sa kaibuturan ng iyong puso. Nilalaman ng iyong puso. Na narito ka ngayon, nag-iisip ka, naguguluhan ka ba? O nagdidesisyon ka na tama itong pinuntahan ko? O naantok ka na ngayon? O parang gusto mo, dapat matapos na yan, parang pinapatamaan ako. Kapatid, wala po ko alam sa mga buhay nyo at hindi ko na trabaho ang saliksikin pa kung anong buhay meron kayo. Paglabas natin dito, kanya-kanya tayong buhay. Amen? Philippians 2, sabi po ng Philippians 2, napakaganda po, no? Na makumbinsi tayo. Si Jesus ang salita at si Jesus ay sumasa Diyos at si Jesus ay Diyos. At si Jesus ay nagkatawang tao. Amen po? Have this attitude in yourself which was also in Christ Jesus. Verse 6, who although He existed in the form of God. Ibig sabihin, siya ay Diyos. Man, He existed. Did not regard equality with God. Hindi niya pinarehas ang sarili niya na kagaya ng Diyos. Amen? A thing to be grasped. And verse 7, but emptied Himself, taking the form of a bondservant, naging lingkod, and being made in the likeness of men. At siya ay inubad niya ang pagka-Diyos niya at siya ay nagkatawang tao. Amen. At siya ay naging masunod, sabi ng verse 8, being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Amen? Kaya tingnan mo, verse 9, nga sabi ng verse 9, for this reason also, God highly exalted Him. Itinaas si Jesucristo and bestowed on Him the name which is above every name. Inilagay sa Kanya ang isang pangalang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Kaya kung marami mang mataas sa pangalan, walang tataas sa pangalan ni Jesucristo. Amen? At sabing ganon, every name, siya ang pinakamataas. Sabi ng verse 10, so that at the name of Jesus, every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under the earth. Lahat ay luluhod. Doon sa mga nasa langit at doon sa mga nasa lupa ay luluhod kahit sinong hari. Kahit sinong pinakamatabang at makapangyarihan ay luluhod kay Jesucristo. Amen? At sabi pa ng verse 11, lahat ng dila magsasabing si Jesus ay Panginoon. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Lahat ng dila ay magsasabing si Jesus ay Panginoon. Darating po ang panahon. Kaya makumbinsi ka na si Jesus, bagamat Diyos ay hindi po hinalintulad ang pagiging Diyos, hinubad ang pagka-Diyos, siya ay naglingkod, nagpakababa, at naging masunuri sa Diyos.
At ang kanyang pangalan ay ginawang pangalan pinakamataas sa lahat ng pangalan at lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila ay magsasabing siya ang Panginoon. Dapat kumbinsido ka, hindi po kung sino-sinong Diyos. Kaya po, si Paul sabi niya sa mga believers sa Romans, hindi kayo mahiwalay. Kagaya ko, hindi ako mahiwalay kasi kumbinsido ako sa sinasabi ng Diyos. And number 3, nothing can separate us from the love of God because someone or Jesus is making intercession for us. Merong namamagitan. Di ba kapag ikaw ay papasok sa isang kumpanya, may malakas kang backer, tanggap ka kagad. Pero pag wala kang backer, mahirap matanggap. Dadaan ka pa sa mga iba-iba nilang mga testing, mga trial, sa mga pagsubok. Kaya tayo po, may namamagitan sa atin. Kaya kapag tayo ay papasok sa langit, may namamagitan sa atin. Mahirap yung walang namamagitan. Lalo na po pag may mga away din, di ba? May namamagitan. Tingnan mo sa barangay, may namamagitan. Si Tulpo, namamagitan pag may mga gulo. And daming gulo dito sa mundo. Amen? Eh tayo, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kahit simba tayo ng simba. Kung wala si Jesus sa puso natin, walang kapayapaan. Mahirap nga mapatawad yung ginawa sa iyo ng tao na nasaktan ka. Gustong-gusto mo na nga gumanti. At kapag gumanti ka, ikaw naman yung makukulong eh. Misa nga, gusto mo na sipain yung mga basura dyan nilagay sa harapan ninyo ng kapitbahay mo. Pero dahil sabi mo, ay, born again pala ako. Lord, thank you. Tulungan mo na lang ako. Napipigil mo, nakokontrol kasi meron na naghahari sa puso mo. Dapat magnanakaw ka na. hindi mo ginawa kasi may conviction sa iyo. Amen. Na merong namamagitan, merong nangungusap, merong nagbibigay ng direksyon kung ano gagawin mo. Di ba maganda? Kaysa man gawa ka ng gawa, kilos ka ng kilos, kung ano na lang gusto mo. Hindi tayo mga robot po. Binibigyan din tayo ng Diyos ng desisyon sa tama at mali dahil may free will tayo. At hindi lahat ng bagay pwedeng maging pakinabang sa atin. Amen? Pwede natin gawin lahat ng bagay dahil tao ka, malaya ka, pero hindi lahat yan magiging pakinabang. Sabi ng verse 34, Jesus is at the right hand of God who also make intercession for us. Nasa kanan ng Ama, nakaupo si Jesus. Ito ang Ama, andito si Jesus at namamagitan siya at sinasabi niya, tinuturo kanya at sinasabi sa Ama, Ama, patawarin mo yan. Kasi pag hihingi ka ng tawad, hindi mo pwede dumirekta ka sa Ama. Sabi, Ama, patawarin mo ako. Kailangan gamitin mo ang pangalan ni Jesus sabagat si Jesus ang namamagitan. Kaya kung dumirekta ka doon sa Ama, o kaya kung kanino ka dumirekta ang Diyos, dahil sabi mo, ang Diyos naman ay nasa ilalim ng puno ng mangga, doon na lang ako magpe-pray. Pag hindi mo ginamit yung tagapamagitan, wala pong bisa yon. Merong ginagawa ang Diyos na tagapamagitan sa atin. Namamagitan yan. Bakit meron tagapamagitan? Kasi hindi natin kaya. Amen? Hindi natin kaya lahat. Kaya kailangan natin si Jesus na tagapamagitan sa atin. Marami tayong mga journey, marami tayong mga failure, marami tayong mga discouragement. Minsan, nandun ang bitterness, yung galit natin lumala na. At nandun pa yung pagkukunwari. Pero may namamagitan sa atin, alisin natin yung pagkukunwari. The promises written in the past are the same truths in the present. Itong salita ng Diyos na namamagitan siya, sinabi, hanggang sa ngayon, ginagawa ito ng Diyos. Amen po? Baka sabihin mo, expired na. Hindi na siya mamagitan, pagod na si Lord. Kasi dami-dami ko ng problemang inilalapit sa Kanya. Lagi na lang problema nilalapit ko. At minsan ayaw mo na lumapit sa Diyos kasi parang tingin mo, wala namang nangyayari sa paglapit mo sa Diyos. Kapatid, hindi lang nagpapakita ang Diyos kaagad. Sinusubok pa ng Diyos yung paglapit mo ba? Totoo. Kaya ng pagsimba mo dito. Gawin mong totoo yan. Sayang kung di mo ginagawang totoo ang pagsimba mo. Ang pagpunta mo sa church. Baka napupunta ka lang dito sa church dahil nahiya ka sa nag-akay sa'yo. Tama naman yung akayin ka at mahiya ka. Pero hindi hanggang dun lang. Pumunta ka sa church dahil gusto mong maranasan ng Diyos.
Gusto mong ma-experience ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto mong ma-encourage ka ng salita ng Diyos, kaya ka pumunta dito. God is no respecter of person. Depende sa iyo kung bakit ka hindi lumalago. Depende sa iyo kung bakit hindi ka pa nakapag-serve kay Lord. Pero meron namamagitan sa iyo. At sinasabi ng namamagitan na ito, pwede na ito maglingkod sa iyo. Amen? Kaya ikaw naman, natatakot ka. Kasi baka magkamali ka. Bakit? Perfect ka ba? At natatakot ka magkamali? Sabihin mo nga sa katabi mo, perfect ka ba? Natatakot ka magkamali? Pangalawang tanong, kailan ka naging perfect? Sabihin mo. Amen po. Hindi naman tayo perfecto. Kasama ako doon. Kahit nga sa exam, hindi naman tayo maka-perfect. Lagi may mali. Pag nag-exam tayo. Amen po. Yung pangako, ano po, ng Diyos na isinulat, no, hanggang ngayon, totoo pa rin yun. Hindi kagaya ng tao, yung pangako noon, pagdating ngayon, iba na. Kaya nagkakaroon ng problem. Di ba sinabi mo, pinangako mo sa amin? Ay, nakalimutan ko na eh. Pero ang Diyos, hindi po ganon. Kapag siya namagitan sa atin, hanggang ngayon, hindi siya magsasawa. Kaya sabi ng verse 31, no po, what then shall we say to these things? If God is interceding for us, who shall separate us? Kung ang Diyos naman nag-intercede, namamagitan, walang makapag-iwalay sa atin kapag lagi may namamagitan. Iba ang Diyos mamagitan. Pero sa mag-asawa, kapag ang namagitan lang sa inyo ay tao lang, pwedeng ang mag-asawa, buo na ang desisyon ko. Kung ang namagitan, magulang. Sabihin ng magulang, wag na kayo mag-iwalay, magpatawaran na kayo. Eh kasi yan eh, bababae kasi. Hindi, ayusin ninyo yan. Ano naman yung mga anak nyo? O sige, magsasama kami. Alang-alang na sa mga anak, mali pa rin. Hindi po ganun ang Diyos. Amen? Kapag ang Diyos ang namagitan sa atin, hindi tayo mapapahamak. Gaganda ang buhay natin. Uunlad ang buhay natin. Magiging matatag ang buhay natin. Magiging pagpapala tayo sa mga tao. Kaya kung may namamagitan sa atin, hindi ang Diyos, huwag mo nang kunin. Amen? Kung lalo na kung demonyo namamagitan, sul-sul yan. Mga demonyo, tuturo ang kanyang magalit, tuturo ang kanyang gumanti kapag ka ikaw ay mayroong taong gumawa sa inong masama. No? Tuturo ang kanyang gumanti. Eh, ang utos ng Diyos, huwag mong daigin yung masama ng masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kung may ginawa sa iyong masama, gawan mo ng mabuti. Madadaig mo yung masama. Hindi mo kayang daigin yung masama. Nang masama ulit na gagawin mo. Yung ginawa sa iyo ng asawa mo na masama, gagawa ka rin ng masama, hindi mo maradaig yun. Pareho kayo mapapasama. Amen po. Ang isipin mo, merong mamamagitan sa inyo at yung namamagitan sa inyo ang gagawa ng paraan para yung masama mong kalagayan mapabuti at mapaganda. Amen. Balapakan natin ang Panginoon. Kaya walang makapag-iwalay sa atin, may namamagitan sa iyo. Amen po. Who shall bring any charge against us? Sabi ng verse 33, we are God's elect. Sino nga naman ang makapag-aakusa sa atin? Wala. Walang mag-aakusa sa atin. Bakit? It is God who justifies. At ang gawa na ito ng Diyos ay nakatali sa gawa ng kanyang anak para sa atin. Nakasalalay. Verse 34, who is to condemn? Sabi ng Romans 8:34, Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised. Namatay si Kristo, nabuhay pa. And who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Amen? So sa tatlong dahilan na yon, kumbisido ka ba? Amen po? May namamagitan sa iyo, naniniwala ka ba? Na ikaw ay higit pa sa mananagumpay, hindi ka maiwalay sa pag-ibig ng Diyos. And before I close, brothers and sisters,
Ito po ang muling abilin ng Panginoon sa atin. Kung ang Diyos ay nasa panig natin, ano ang ikatatakot mo? Natatakot ka lang kasi wala sa iyong panig ang Diyos. Kapag ikaw ay natatakot, wala ka sa panig ng Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi nagbibigay ng takot. 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear. Amen? Wala na tayong dapat ikatakot pa. Huwag mong pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. At hindi ang pag-ibig kailangan maramdaman mo. Hindi po ganun ang pag-ibig. Ibang klase yung pag-ibig na nararamdaman mo. Ang totoong pag-ibig, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan. Mabait, maamo. Hindi masama ang ugali. Kaya wag mong pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos at wag mong itanong na kung paano. Baka huminto ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Kapatid, hindi ihinto. Ang nawasa pwedeng mag-short. Pero pag-ibig ng Diyos, hindi ihinto. Kaya wag mo itanong yan, paano kung huminto na ang pagmamahal ng Diyos sa akin? Paano kung sobrang laki na ng kasalanan ang nagawa ko? At magsawa na ang Diyos magmahal sa akin. Kapatid, wag mo yan tanong. Maling-mali ka sa tanong mo. Ang problema dito, dinadala natin sa Diyos ang mga karanasan o relasyon natin sa ibang tao. Meaning, yung nangyari sa iyo, sa kapwa mo tao relasyon, parang dinadala mo sa Panginoon. Kaya na mo problema ka, paano? Kung hindi na huminto na ang pagmamahal ng Diyos, paano kung sa dami ng kasalanan ko ay magsawa na ang Diyos? Kapatid, hindi siya tao. Bagamat may damdaming tao, hindi siya tao, hindi hinto ang pagmamahal niya sa iyo. Kahit marami ka nagawang kasalanan, hindi siya magsasawa sa iyo. Hindi ka pagsasawaan ng Diyos kahit ikaw sawang-sawa ka na sa Diyos. Amen? May mga taon, hindi ka man nagsasawa dyan, church ka ng church, lagi ka na lang nandyan. Pero ang Diyos hindi nagsasawa sa atin. Yung iba, may mga nagsasawa, pero ang Diyos hindi. Amen? Nakalimutan natin, ito po ang isa pang problema. Ang Diyos ay hindi taong katulad natin na may hangganan ang pagmamahal. Bawat sa atin, may hangganan ang ating pagmamahal, pero ang Diyos, wala pong hangganan. We have God whose love is everlasting. Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Ganun po magmahal ang Diyos. Kaya hindi ka mamumblema sa pagmamahal na binibigay ng kapwa mo, sa pagmamahal na binibigay ng asawa mo, sa pagmamahal na binibigay ng anak mo, sa pagmamahal na binibigay ng biyanan mo, ng manugang mo. Hindi ka mamumblema kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Because love us with an everlasting love. Amen? Hindi lang everlasting ang pag-ibig ng Diyos, ito ay unfailing, ito ay unchangeable, ito ay unbreakable, ito ay sure, ito ay certain for every one of His children. Lahat sa atin, sure, certain ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Unfailing, unchangeable, unbreakable ang pagmamahal ng ating Panginoon. Who shall separate us from the love of Christ? That is rhetorical question ni Paul. Ang tinutukoy niya dito ay yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Sino ang makapag-iwalay sa pag-ibig ni Kristo? Hindi yung pag-ibig natin sa Kanya, kundi pag-ibig ni Kristo sa iyo, hindi yung pag-ibig mo kay Kristo. Ang sinasabi niya, sino ang makapag-iwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin? Amen? Hindi yung pag-ibig mo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi yung pag-ibig mo. Ano nga ba naman ang security? Ang matatanggap natin kung ang klase ng pag-ibig natin sa Kanya ang pagbabasihan. Wala po. Kung yung pag-ibig mo ang pagbabasihan, ikukumpara mo sa pag-ibig ng Diyos, wala po security yun. Sabi na 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat kung kaya't ang lahat ay binibilang ng patay. Verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili,
kundi para kay Kristo. This is a clear expression of God's love for us. Meron po akong iwan na verse sa Psalms 103. Dito po sa verse 8. God's love is constant. Amen? The Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. Meaning, God's love is constant. At hindi na tayo sinisingil ng Panginoon. Sa mga nagawa nating kasalanan, hindi tayo pinaparusahan. Tingnan natin sa verse 9. He will not always accuse, no will He harbor His anger forever. Hindi siya nagtatanim ng galit. Hindi niya kinikimkim ang galit. Amen? And sabi ng verse 10, He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. O ito, hindi, yung ginawa mo, napakasama. Ito dapat sa'yo. Hindi po ganun ang Diyos. Kaya, maramdaman mo, hindi tayo mahiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Amen po. Baka ang pag-ibig mo nagpapahiwalay. Huwag mong gamitin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig ni Kristo. Sabi ng verse 11, For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him, those who honor Him. Great is His love. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos kung ikaw ay merong takot sa Kanya. Kung paano sinabi niya ang agwat, no, ng langit, no, at ng lupa. Malaki po agwat yan. Amen po? Great is His love for those who fear Him. Wala pong boundary ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang tao may boundary. Kaya kapatid, wag mong pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos. Wag mong baliwalain ang pag-ibig ng Diyos. Wag mong i-ignore ang pag-ibig ng Diyos. Mahalin mo rin ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Sure ka naman pag ang Diyos ang minahal mo. Merong mga tao, minahal niya yung iba higit sa Diyos. Wala, nalungkot siya. Mas mahal niya yung aso niya kaysa Diyos. Kaya nung namatay yung aso niya, nawala yung aso niya, nagkasakit yung aso niya, iyak siya ng iyak. Pero ang pag-ibig ng Diyos na nawala sa kanya, naramdaman niya, wala na siyang pag-ibig sa Diyos, pero ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, hindi niya na maramdaman. May mga tao, hindi mo maramdaman ang pag-ibig ng Diyos kasi tinigil mo na yung pag-ibig mo sa kanya. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nandiyan pa, kaya ka nagkakaganyan. Wala ka ng pag-ibig sa kanya. Nasa iba na ang pag-ibig, nasa pera na, nasa trabaho na, nasa kapwa-tao na, may mga idols na. Nasa negosyo na, mas gusto pa magnegosyo kaysa magsimba. Sapagat nakikita niya, pagka yung negosyo ay umunlad, dadami pera niya, pero hindi niya natitiyak yung sinasabi ng Panginoon. Hindi niya paniniwalaan na ang Diyos ang nagbibigay ng success sa buhay.